Okey. Dito po marami pong, eto po ang pahayag po ni Rafraf Tulfo tungkol po sa di umano'y natanggap na maleta. Ewan ko kung kasama rin 'tong pahayag na napaligiran siya ng chiching kasi tiyak yung ganiyang attitude ng mga Tulfo hindi po nila nakikitang mali yun, yung mamimili ng chiching. Sabi po ni Rafraf Tulfo, "Erwin, naghahanda ng kasong libel para sa mga nagparatang ng maleta ng pera." Ayun. Ibig sabihin, ngayon po si, si Rafraf at saka 'to si Erwin na nakapag-usap na sila at binalita po ni Raffy na naghahanda ng libel laban dito sa mga nagparatang ng maleta ng pera. Ang tindi naman 'no? Ang tindi mo naman iniimbitahan mo. Tignan mo, iimbitahan mo yung 18 Marines pero naghahanda ka na sa kanila ng, libel. Bakit mo pa sila iimbitahin hindi ka naman pala maniniwala sa kanila? Alam ko kung bakit. Alam mo si Marcoleta, nag-imbita rin 'yan, Si Tumotorgo ba 'yun? Kasi pahayag si Tumotorgo ng kung ano-anong kasinungalingan kay Marcoleta. Alam mo ang ginawa ni Marcoleta bilang senador? Hindi pa senador si Marcoleta nun, congressman pala. Inimbitahan nila 'di ba sa Quadcom yung mga fake news di umano na mga vlogger, kinompronta niya. Ngayon eto sasabihin mo rap-rap na idedemanda ni Erwin Tulfo yung mga ano, ibig mong sabihin kukuha lang ng impormasyon si Erwin para magkaroon sila ng demanda? Anong klaseng imbestigasyon yang gagawin niya? Kukuha siya ng mga impormasyon para siya rin mismo magdedemanda? Hindi ba napakalaking kalokohan yun? Ikaw na nga yung Blue Ribbon, halimbawa po, ako naniniwala ako na matutuloy yan, yung Blue Ribbon. Unless na makialam yung Supreme Court, itutuloy nila yan. Halimbawa po, Blue Ribbon, ikaw yung chairman, tatanungin mo sila para idemanda sila? Ang pangit naman nun. Pasensya na Llamas, hindi ikaw yung tinutukoy ko. Ang pa si Flavi, dini-deny din ni Flavi 'no? Tanong ko lang Flavi, 'di ba ikaw mahilig kang manita ng mga korapsyon, sinearch ko si Flavi, meron ba siyang binanatan niya ba yung mga pinagmulan ng maleta? Halimbawa, meron ba siyang sinabi laban kay, Martin Romualdez na sinasabi ng ombudsman na mastermind? Wala. Oh, ngayon tapos sasabihin mo, ide-deny mo na hindi ka tumanggap ng maleta o kung ano man ang tawag sa perang tinanggap mo. Ide-deny mo na hindi ka tumanggap ng pera? Ang daldal mo sa mga katiwalian, Bakit hindi mo binanatan si Martin? Diyan kayo nahalata sa inyong mga kinikilos. Hindi po sa sinasabi niyo, Sabi ng Marines, tumanggap ka ng pera. Ano ba yung pagtanggap ng pera? Hindi mo babanatan yung mga nagbigay sa'yo ng pera. Hindi niyo binabanatan, Sa dami ng binabanatan ninyo, yung kalaban yung kalaban ng mga di umano'y nagbigay sa inyo ng pera, yun po yung, binabanatan niyo, yung mga Duterte. Ah, okey sabi po, nagbabala si Senator Raffy Tulfo na naghahanda na umano ang kanyang kapatid na si Senador Erwin Tulfo ng kasong libel laban sa mga nagparatang sa kanya na binigyan siya ng maleta. Ang pangit po. Hindi hindi Lamas, hindi ikaw. Ang pangit pong,
gawain 'yan, iniimbitahan niyo sila na, sa Blue Ribbon tapos may nakabinbin na palang demanda sa kanila. Dapat in good faith, kaya niyo sila imbitahan dahil sila ay nagsasabi ng katotohanan. Ngayon kung sa tingin niyo mali yung sinasabi nila, 'di kumprontahin niyo. "Kailan mo ako binigyan ng pera? Saan mo ako binigyan? 'Pag dinala ba kita ro'n, maituturo mo kung saan nilagay yung pera? Sino tumanggap sa'yo? May CCTV ako sa bahay." Oh, yung mga gano'n dapat. Bakit kayo natatakot sa ano, okey. Eto pa po ang pagbabanta, mahilig pala magbanta 'tong mga tulpo 'no. Unang-una sabi eto naman si Erwin naman, unang-una, there was no hearing because walang presence ng mga Blue Ribbon Secretariat. So it was illegal. 'Yan secretariat daw wala, eh, pinauwi niyo, eh. Sinabi niyo work from home, eh. Nalito na po yung secretariat, eh. Ngayon, wala bang hearing na naganap? Kasi ang sabi niyo, unang-una, there was no hearing because walang presence ng Blue Ribbon Secretariat. Eh, ano po yung napanood namin? Sabay-sabay kami, milyon po ang nanood, eh. Sabay-sabay kaming nag-imagine, o ganitong oras mag-i-imagine tayong mga Pilipino. I-imagine natin na may Blue Ribbon Committee hearing. Yan yung sinasabi natin na iba po yung katotohanan sa lumalaro sa utak ng mga Tulfo. May kakaiba po silang katotohanan, eh. Biruin mo sabi niya, unang-una, there was no hearing because walang presence ng Blue Ribbon Secretariat. Ano po yung naganap? 4 na oras. Ang dami pong video. Lahat ng vlogger naki-hook up kung kani-kaninong senador. Kay Alan Peter, kay Imee Marcos sa SMNI. Ano po yung naganap na yun? Kung hindi po yun hearing.